Kuya Toto, yon Kuya Toto. Thank you for taking time para sagot ng mga tanong. So yung unang tanong natin po dito, is there life after death po? Ano po yung opinion niyo doon? Or ano yung sagot niyo doon? Palagay niyo ba may buhay pagkatapos neto? Ayun. Nasa kanila, tama. Amen. Ang galing, thank you. Actually, totoo yun. Nakasulat nga sa Bible, it's appointed for man to die once, and then after that, the judgment. So, yun, totoo. May susunod. And pangalawang tanong, connected din dun. Do you get to heaven by being a good person? Makakarating ba kayo sa langit pag mabuting tao kayo? Palagay niyo. Anong sagot na dyan? Meron akong dyan, kahit mga apostol pa, hindi pa nakakapasok sa langit. Kailangan bumaba muna si Kristo sa lupa bago sila makarating sa langit. Ayun, ganda na sagot ni Kuya Toto. Thank you, Kuya. Thank you. And how about this po? Have you broken any of the 10 commandments? For example po, yung isa 10 utos, wag magsinungaling or wag magsabi ng hindi totoo. Sa palagay nyo, ilang beses na kayong nakapag-sabi ng hindi totoo? Marami na. Ayun, honest. Honest talaga ako. Marami ng bagay na kailangan magsinungaling tayo para hindi naman tayo conforme naman sa pagsinungaling mo na para sa iyo rin o para sa ibang tao. Ang ganda ng sagot ni Kuya. Thank you. Ano pa ba yun? Wag magnakaw. Nangyari na ba yun? May kinuha kayong bagay na hindi sa inyo? Maliit man o malaki? Meron na rin. Dahil nga sa kabataan natin, hindi natin matanda. Dahil hindi pa masyado tayong sa mga ganyan eh. Parang laro na lang o ganun. Pero totoo na malaking bagay, hindi pa. Ayun, thank you. Honest ka pa rin. Thank you sa honesty, Kuya Toto. Oo, ayun. Thank you sa honesty. Ano pa ba? Sabi doon, do not use the name of the Lord your God in vain, or yung mga salita ng mga bata ngayon, OMG, na nabanggit mo na ba yun? Hindi pa, yun, hindi mo nagawa. Very good, thank you. Sabi ni Jesus, if you have hate in your heart, kung may galit ka sa kapwa mo, you have committed murder. Parang pagpatay na rin daw yun. Nangyari na ba yun sa inyo, Kuya? Nangyayari yan dahil hindi na maaari sa mundo natin wala kang kagalit eh. Pero huwag mo naman masyadong dibdibin. Pwede mo naman ipatawad na lang eh. Pwede ka pumunta sa simbahan. Pagdasal mo na lang. Gano'n na lang talaga. Ayun, thank you. Honest talaga si Kuya Toto. Thank you, Kuya Toto. Totoo naman, Kuya Toto. And honestly, totoo naman yun, Kuya Toto. Sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short. Lahat daw. Wala naman talagang perfecto, di ba? Tapos ang Diyos. Tama. Actually, sabi ni Jesus, naalala ko, sabi ni Jesus, why do you call me good? There's only one that's good, and that's God. Si God lang daw talaga yung good. So kung ganun, walang good, paano tayo ngayon makakarating sa langit? At yun, may connection sa pang-apat natin tanong. Why did Jesus die on the cross? Bakit kaya namatay si Jesus? 2,000 years ago, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit kaya ho? Yun ang tinakda sa kanya ng ama niya na para masakip ang mundo, siyang gagawa para sa kasalanan ng tao. Ayun, galing ni Kuya Sugot. Thank you, Kuya. Thank you. Matanong ko lang po, anong belief nyo? Anong religion nyo? Sa mga magulang ko, saksi ni Jehovah. Okay. Nung nagpakasal ako, naging Katolik ako. Hanggang ngayon, practicing Catholic pa rin kayo. Ayun, ganda. So yun, thank you, Kuya. Pero share ko lang na yun nga, one of the reason kung bakit namatay bumaba si Jesus Christ dito is katulad nga na sinabi mo, walang perpekto. Isang problema ng tao kung paano tayo makakarating sa langit. All have sinned and fall short. Sabi nga sa Biblia, the wages of sin is death.
'Di ba? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan na sinasabi do sa Bible is yung itatapong ka sa impyerno. 'Di ba? Mamamatay yung torturein or kung ano mang gagawin sa impyerno. Yun yung binabanggit doon. The wages of sin is death. Pero napakaganda ng kasunod ng Bible verse na yun. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan na makukuha lang sa anak niyang kay Hesus Kristo. Yun. Actually, kuya, gusto ko rin i-share sa inyo. Paano natin ngayon, paano natin ma-apply yun, yung pagkamatay ni Kristo? 2,000 years ago, historically, sinulat si Jesus Christ sa bukod sa Bible, sa mga history books, sinulat si Jesus Christ na nabuhay siya, tas namatay siya, pinanganak, namatay, tas nabuhay ulit after 3 days. Paano kaya ho natin may a-apply sa buhay natin ngayon yung ginawa niyang sakripisyo? Palagay niyo may sagot kayo doon? Sakripisyo lang natin mga tao. Sa akin lang, unti-unti lang pagbawas ng mga kasalanan. Kontihan na lang ang paggawa ng kasalanan. Ang problema nga rin doon, kuya, ulit, paano kung i-judge tayo? Kasi yung 10 Commandments, yun ang perfect perfect attribute ni God. Doon tayo ibabangga eh. Pag tinanong ka nun, sabi mo kanina, palagay ko, naalala ko, doon sa 2, bagsak ka na. Paano pa kaya kung damihan pa ni God, di ba? Babagsak tayo lahat. So, yung hindi natin kayang gawin, basically, ang sinasabi sa Bible, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. That is why bumaba si Jesus para iligtas tayo. Yun yung pangako niya. Sa Old Testament, sabi ni God, tatalunin niya yung kinakatakutan natin, yung kamatayan. Sa New Testament, pinakita niya kung paano niya tinalo yung kinakatakutan natin, yung kamatayan, kasi namatay siya, tapos nabuhay siya ulit. Sabi nga ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Diba? Kung sino mang maniniwala at magtitiwala sa akin, kung anong nangyari sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanila. Kahit mamatay sila physically, they will resurrect spiritually, and then eventually mapupunta tayo sa new heaven and new earth. So parang ganito yan, kuya, yung ginawa ni Jesus Christ, parang example lang, kuya, kunyari, nagkautang tayo, 100 million. May 100 million ba kayo by any chance? No, wala. Wala. Ayun, parang ganun yung kasalanan eh. Wala tayong pambayad eh. 'Di ba? Ikaw, ako, walang pambayad. Nahatulan na tayong guilty. Wala tayong pambayad. Imbis na ikulong tayo, biglang dumating si Kristo. Ayan na. At sinabi ni Kristo, ako na ang magbabayad para sa iyo. Nung ipinako po siya sa krus, meron siyang sinabing napakaganda, napaka-importante na dapat natandaan. And palagay ko, as a Catholic, siguro baka maalala niyo yun. Sabi niya nung mamamatay na siya, it is finished. In other words, bayad na sila. Ayun, it is finished. Ano mo yun? One of the 7 last words of Jesus Christ. Bago siya mamatay, it is finished. Napakaganda sinabi niya. Ibig sabihin, yung mga magtitiwala sa ginawa niya, binayaran na niya yung kasalanan nila. So, imbes na ikaw, ako, at yung mga taong magtitiwala sa kanya mapunta sa damnation or sa impyerno, hindi na. Siya na yung dumanas nun. Tandaan nyo, nung bago siya dalhin dun sa krus, tinorture siya, binugbog, dinuraan, pinahiya, lahat ng kalapastanganan ginawa halos sa kanya. 'Di ba? Tinanggap niya lahat 'yun. Yung impyerno na dadanasin natin, siya na yung dumanas. 'Di ba? At sinabi niya bago siya mamatay doon sa krus, it is finished. Bayad na sila. So 'yun, dahil sa ginawa niya 'yun, tayo na magtitiwala sa kanya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Bible, for God so loved the world, He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, yun, kuya. Thank you ulit sa pag-participate sa ating survey, kuya. And okay lang ba kung pag-pray kita, kuya? Ayun. Ano pong